First 2 years ni Marcos Jr. ay umikot siya sa buong mundo at ipinagmalaki niya itong mga pledges na ito. May knowledge po ba kayo na naging result itong mga pinangako niya or sinabi niya na nakakuha tayo ng mga pledges sa iba't ibang bansa? Marami silang press releases, propaganda na ang pledges daw ay umabot na sa ganitong halaga ng dolyar o kaya ilang daang milyong piso, ilang daang bilyong piso. Subalit mga kababayan, ang pledge so pangako lang. Pangako lang ho yan yung pledge, pangako lang ho yan. Hindi mo pwedeng gastusin yung hindi mo pa hawak. Hindi mo pwedeng gastusin yung prospect pa lamang. Sapagkat pag ginastos mo yung pangako pa lamang, ang mangyayari niyan, mangungutang na naman ang gobyerno. At habang kami ho ay nagla-live ni Binibining Maharlika ngayong gabi, papaalala ko sa inyo, ang utang ng Pilipinas ay 17 trillion pesos na. And this year, 2025, the government will have to resort to another round of borrowing o utang na naman, whether foreign or domestic source. Mangungutang ho ang gobyerno ng higit kumulang 2 bilyong piso. Bakit? Deficit po kasi lagi ang national government. Nag-budget sila ng 6.32 trillion pesos. Ang pera lang hawak nila is 4-something trillion. Saan mo kukunin? Yung 2 trilyong piso, naturalmente, iuutang po nila. Ang masakit dito, yung utang na yan, hindi na ho silang magbabayad niyan. Ang magbabayad niyan yung ating mga kabataan, yung ating mga kasalukuyang nasa workforce, yung manggagawa, negosyante, hindi po sila. Kaya dapat maghinay-hinay sa paggamit sa pera. Limitado na nga yung pera natin, kung makagastos pa kayo, akala nyo walang katapusan. So, may nakarating sa akin information na i-share ko na rin sa ating mga viewers, na ang ninanakaw nilang pera galing sa kaban ng bayan ay tinatransfer nila through cryptocurrency. So, anong masasabi mo dyan, Attorney Vic? Yan ba ay based sa iyong mga naulinigan o kalaman? Doable ba yan? Doable yan kung ilalabas mo yung pera at hindi rin naman malayo yan dahil nagiging very widely accepted na itong cryptocurrency, yung non-fiat currency. So, maaari siguro. At yun nga, ating pinapapaliwanag sila, saan niyo ba dinadala yung pera ng Pilipino? Palaki ng palaki ang utang, palubo ng palubo. Ang pinakamadali sa kahit sinong gobyerno, magpalago ng utang. Bakit? Utangin mo lang yan Utangin mo lang yan Pero dapat tayo ay prudent tayo. Yung sinasabi nilang prudent daw sila sa programming, sa budgeting at sa spending, hindi po totoo yun. Kung prudent sila sa programming, sa budgeting at spending, bakit ninyo hinahayaan ng vice scam na i-hijack ang panukalang budget ng executive? Nawala na yung panukalang budget ng executive. Budget na po ito ng vice scam. Bawal yun, unconstitutional yun. Kaya nga lagi nating sinasabi, pinirmahan ni Bongbong Marcos ang isang unconstitutional 2025 budget na kahit anong gawin yung make-up o pagbibihis or cover-up, higit na malaki ang pondo na ilinagak nila sa public works kesa sa Department of Education. At malinaw sa ating saligang batas, Article 14, Section 5, susugan mo pa ng Article 14, Section 1, na ang pagdating sa budget prioritization, number 1 ang Department of Education sapagkat karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng access sa quality education at all levels. Karapatan, hindi pribilehiyo. Paano natin maibabalik yung mga ninakaw nilang pera pag wala na sila? Habulin natin. At sabi ko nga sa inyo, bilang senador ninyo, sa Senado pa lang habulin na natin, sisimulan na natin yan. Magpa-imbestiga tayo, yung oversight function, kalampagin natin ang DOJ, kalampagin natin ang ombudsman. Mas may pag-asa siguro tayo sa ombudsman dahil independent at saka constitutional body yan. So kalampagin natin at paimbestigahan natin lahat ng dapat managot. Sa interview mo kay Ms. Karen Davila, tinanong ka niya na kung tama yung pagkaalala ko na parang nag-betray ka daw sa mga Marcos. So kailan ka o kailan mo talaga sinuportahan ang mga Duterte? 2016 pa. I have campaigned for President Rodrigo Duterte then in 2016 at ang aking busy noon, yung ating naging kaibigan pareho. At noong 2022, wala namang nagbago, nagpalit lang ng pwesto. Yun pa rin ang tandem. At yun nga sabi ko kay Karen noon, hanggang sa ngayon, magkasama si President Rodrigo Roa Duterte at ang inyong lingkod si Atty. Vic, isa lang ang nawala. Yung nawala ang dapat pagpaliwanagin. Sapagkat hindi siya tumalima doon sa magandang direksyon. Nasaan na yung unity? Nasaan na yung continuity? Winawasak ninyo yung pamilya Duterte dahil lamang you perceive them to be a threat sa inyong mga maitim na balakin na manatili sa pwesto beyond your 6-year term limit. So during the campaign ba, Atty. Vic, may pagkakataon ba na napag-usapan nyo ni Marcos Jr. si Vice President Inday Sara? Oo, lagi. Lahat ng magagandang usapin napapag-usapan namin. In fact, ang kabilin-bilinan sa akin, if we have to adjust sa schedule ni Mayor Inday, mag-adjust tayo sa schedule ni Mayor Inday because she is now our running mate, our Vice President.
At kung anong comfort niya, basta't hindi naman masyadong bangga o yung substantial yung gagalawin. Kasi pag nagpaplano ko nung 2 weeks, 2 weeks eh. And it's a different kind of planning because nung 2021, all the way hanggang 2022, pandemic pa ho. Uso pa dyan yung GCQ, ECQ, MCQ. So yung mga area sa GCQ, biglang mag-MCQ o kaya ECQ, sira na agad yung aming schedule. That was during election. Yes. Pero napag-usapan nyo ba yung future about kung paano nyo pagandahin ang Pilipinas with Inday Sara? Well, laging busy na sila sa paninira sa akin eh. Mm. Hindi pa kami nanunumpa eh, grabe na yung paninira. Pero hindi ko pinansin because gano'n naman talaga pagdating sa governance, maraming gustong mauna, yung mga Johnny come lately nga. At pag hindi mo na pagbigyan, normal naman yun, kaya ko yun, sabi mo kaya ko yun, basta hindi ko kakayanin. Pag yung sambayan ng Pilipino nang tumutugi sa'yo, yan, hindi ko papayagan yan. At mahirap palampasin yan. Dahil ibig sabihin talaga nagkukulang ka na. May mga pinalabas ang Marcos administration na hindi daw si Marcos Jr. makaka-attend. Hindi daw siya makaka-attend, pero ang totoo, hindi siya imbitado. Ano, Attorney Vic, sa tingin mo itong mga optics na ginagawa ng Administrasyong Marcos? Siyempre, they want to save face at magmukha pa rin silang mahalaga at importante sa world stage. Sapagkat yun nga, yung nangyayari kasi sa Pilipinas, wala tayong diferensya sa ating mga kaibigan at matagal ng alyadong Amerikano. Subalit, hindi interes ang Pilipino na sumabak dyan sa isang napipintong armadong digmaan laban sa China. Wala po tayong kakayahan. We do not have the weapons, we do not have the manpower, we do not have the money, and it is the least of our priorities dapat. Ang kinakailangan nating ilunsad, yung gera laban sa kagutuman, gera laban sa kahirapan, gera sa laban sa droga,